Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well and welcome to the Kalsada University. Wow, nasa kalsada tayo ngayon, kaibigan, and hopefully magiging grateful ka. And let's discuss our topic for today is ano nga ba yung mind ng isang tao, kaibigan. Wow, kaibigan. So itong mind, kaibigan, okay, alam natin ito sa science. Mayroon tayong paa, kamay, tiyan, ulo, head, shoulder, neck, antos. Pero hindi natin ito masyadong binigyang pansin. Ano nga ba yung mind daw natin, kaibigan? Wow, napakagandang topic to, kaibigan. Very exciting. Kasi lahat tayo, kaibigan, pinanganak with the precious mind. Okay? So, lahat daw tayo maliban na lang yun sa mga pinanganak talaga na may diferensya, but it's unique, different. We have different mayroon tayong itong, we are really gifted with this tinatawag nating mind, kaibigan. Wow, okay, kasi kung titingnan natin yung bata, kaibigan, pag pinanganak yung bata, hindi siya marunong magsalita. Through his mind, her mind, pagsalita siya ng multiple language, depende kung ano yung ma-absorb niya, kasi yung mind is parang sponge daw yan. Kung ano yung ma-absorb sa mind, it could be, walang pakialam yun, it could be good or bad, ma-absorb niya. So kaya yung bata makapagsalita minsan pag bilingual, okay, marami siyang trilingual, or marami siyang matutunan. Or yung bata, makikita niya na paano maglakad, magtrain siyang maglakad, paano tumakbo. So ganun yung mind daw. At saka pag yung bata, pag may gusto yung bata, gustong kumain ng candy, kumain ng ice cream, gagawin ng bata, marami siyang strategy na gawin para lang makabili yung tatay or nanay niya. Iyak siya or hanggang maawa yung nanay niya. So that's the power of the mind, okay, kaibigan. So anyway, so when we growing older, kaibigan, okay, so yung marami sa atin na baliwala kung ano ka-powerful yung mind natin. Okay, so kasi parang nagiging routine lang natin na kung ikaw ay nang empleyado na, trabaho, bahay, tapos trabaho ulit, saka ganun. So most likely hindi na natin daw nagagamit yung potential ng mind natin, kaibigan. Wow, kasi lahat ng invention, lahat ng technology na invention, kaibigan, o lahat ng nagawa ng tao, it starts with a mind. So okay, so it doesn't mean daw, kaibigan, na hindi ka matalino or hindi ka honor or sa anything sa pag-aaral. It doesn't mean na bubo ka na, kasi nga we are gifted with this mind. Yung mind natin is billions of cells interconnection yun, kaibigan. So dormant na lang siya, because most likely yung ginawa natin na araw-araw, magtutbrush tayo, magkakain tayo, magdadrive tayo, maglalakad tayo, hindi tayo nag-iisip doon ano yun, nasa subconscious mind natin yung naka-store. Paano most likely hindi siya nagpa-function as a mind talaga. Nasa parang memory lang yung pag hindi tayo nag-iisip palagi. So unless yung napapansin mo kung nag-aaral ka, nagsusolve ka ng mathematics or anything na gusto mong aralin na new sa'yo, yung mind mo is magalaw siya. At saka napapansin mo na mayroon kang improvement. So kahit hindi ka marunong sa math, after few years naging magaling ka sa math o sa science or anything na gusto mong gawin, after few years bigla kang gumaling. So that means yung mind daw ng isang tao, if may kasabihan na anything the mind can conceive, okay, it can achieve. So anything na pwede, wala daw yung limitation yung mind, kaibigan. Ang limitation lang sa mind is yung mga bagay na kinonfirm mo na yun yung limitation mo. So kinonfirm mo nga hanggang dyan ka lang, so yan, maglilimit yung mind mo dyan. Pag yung mind mo daw hindi tumanggap na hanggang dyan ka lang, mayroon ka pang maraming potential, so or anything. So the mind is unlimited. Wow, kaibigan. So bakit inano natin itong topic na ito, kaibigan? Bakit, ano ba nung matutunan natin about sa mind? Okay, siguro diniscuss natin itong mind, kaibigan. So paano natin itong ma-apply sa realidad ng buhay? So for example, basic theory sa mind. Takbo tayo kasi nasa Kalsada University tayo ganyan talaga sa Kalsada University, kaibigan. Kailangan tayo magmamadali kasi may mga truck at baka masagasaan pa. Anyway, delikado na yun. So balikan natin. Okay, so
advantage tayo, kung makatik advantage tayo kaibigan, na kung ang mind, it could only think one at a time. So for example, mayroon kang mga negative thoughts na magpumasok sa mind mo, but you choose to entertain positive thoughts. Since ang mind isa lang yung pwedeng may entertain niya, so pwedeng may divert niya yung negative to the positive thoughts, kasi hindi mo in-entertain yung negative thoughts na yan. So wow, so ganun. So pag mayroon din daw tayong gustong gawin, at saka kung isusulat natin to, at saka let our mind take control, and then let our mind connect to the universe kaibigan, at saka yung subconscious mind natin magbibigay dito ng mga idea na that idea is toward that. So ganun siya ka powerful. So anyway, hopefully mayroon tayong natutunan o naintindihan na gano'n pala yung ka-powerful yung mind natin, at saka hindi natin i-underestimate itong mind natin, kasi we are gifted kaibigan with this power. So kung mayroon na tayong gustong gawin, mag-isipin natin yun, at saka later on our subconscious mind will give solution, idea kaibigan, paggamitin natin to. Wow, so that means every one of us is gifted with this mind kaibigan. Huwag natin sayangin. Sabi kasi ni Earl Nightingale kaibigan, is yung mind daw kaibigan is para tong soil, okay? Yung lupa, para tong very fertile na lupa. Ito yung pinaka fertile daw ng lupa, yung mind natin, kasi kahit anong itinatanim mo doon, tutubo to ng tutubo, okay? So but pag hindi mo daw yan taniman, yung lupa, pag hindi mo taniman, may mga unwanted na damo na tumutubo dun. Kahit hindi mo siya lagyan ng fertilizer, kahit wala kang itanim na kamatis, wala kang itanim na mangga o prutas, for some reason may mga damo na tutubo. Saka yung damo kaibigan, in real life, yun nga, kung wala tayong itinatanim sa mind natin, kung hindi tayo nag-iisip, there's something that will just grow unwanted, mga unwanted thoughts kaibigan. So wow, so kung mag-cultivate natin yung mind daw natin, ma-cultivate natin yung mind natin, so pwede natin to siyang magamit sa advantage natin kaibigan, towards abundance. So wow, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms, let your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yan, boom, shakala, nagkala-kala. See you next time. Babu.